Ay, magandang gabi mga bossing. Laya na si Panday. Si Bong Revilla. Iba talaga ang mga taga Cavite, oo. Anyway, magbigay tayo reaction dito. Oo. No? Ng pagpapiyansa ni former Senator Bong Revilla in relation to his flood control corruption case. Ngayong araw po, Friday, July 31, ay inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang resolusyon nito para po doon sa bill petition ni former Senator Bong Revilla in relation to the 92.8 million na flood control project sa Pucha, 92.8 million. Laki. Pero, ano ba nangyari? Tuloy. Sa Bulacan. Ito pong si Revilla ay umaharap sa dalawang kaso, graft o katiwalian at malversation o hindi tamang paghawak ng kaban ng bayan. Siya po ay sinampahan ng mga kaso ng ombudsman noong January at sa same month in Kala ko ba, ombudsman talagang aaralin yung mabuti ang mga kasong isasampa nyo para magkaroon ng certainty of conviction. No? Mga almost ayaw niyo, sabi niyo, di ba? Ayaw niyo yung mga bababaliwala. Anyway, hindi naman nabaliwala. Kaya lang, ang ano ho nito, no bail to O, di ba? Tapos ngayon, biglang makakapag-bail. Bakit kamo? Kasi nga, napatunayan nito si Panday na the evidence of guilt is weak. Kasi, pag the evidence of guilt is strong, hindi siya makakapag-bail. Diba? O, tuloy natin. January 2026, siya rin po ay nakasuhan at siya rin po ay nakulong doon po sa Payatas sa New Quezon City Jail, ang designated na kulungan para doon sa mga akusado sa flood control corruption cases. Ngayong araw ang July 31, matapos ang ilang buwan ng paghihiring at paggugunam-gunam ng mga justices o mga husgado ng Sandigan Bayan 3rd Division ay pinayagan yung kanyang kahilingan na siya ay makapagpiyansa. Yung dalawang kaso po kasi ni Revilla, yung graft ay bailable. Kaya po pagkahuli sa kanya noong January, nagpiyansa na po siya ngayon doon. Ngayon, yung malversation po o hindi tamang paghawak ng kaban ng bayan ang naging dahilan para siya ay makulong sa Payatas dahil iyon po ay non-bailable. Ngayon, pag ang kaso po ay non-bailable, kailangan gumawa pa, magsagawa ng hearing ang korte pagkatapos mag-file ng petition for bail ng isang akusado. In general po kasi, ang piyansa, ang bail o pagpapiyansa is a matter of right. Pero nagiging privilege po yan. Rappler po to. O hindi yan nagiging right kapag non-bailable ang offense mo. Kapag non-bailable po, usually ito po yung mga mabibigat na kaso. Katulad po ng malversation at plunder, and that's what happened with Senator Bong Revilla. He had to file a petition for bail para po yun ang dininig ng korte, nagpakita ng ebidensya ang prosecution. Kaya po, ang pinaghiringan po doon o ang pinag-uusapan po doon ay kung may sapat ba na ebidensya ang prosecution to prove that the evidence of guilt is strong. Again, hindi pa po iyon para tingnan kung guilty siya o hindi. Ang kailangan ng i-assess dito sa mga hearing para sa petition for bail ay i-hear kung yung evidence of guilt po ba is strong o malakas. Kung hindi po malakas, papayagan ang kanyang bail. At iyon po ang Gulo naman ng batas na to. Kung hindi pala malakas yung kaso, ba't niyo pa pinaresto? Ang hirap mong unawain ng batas, no? Kaya daw nakapag-bail dahil hindi malakas yung kaso. Kung hindi malakas ang kaso, ano ba inaasahan ninyo ng conviction dyan? Kayo na nga nagsabi, kaya kayo pumayag na makapag-bail yan, 1 milyon daw yata ang bail naisip-isip nyo na mahina yung kaso. Sakit ulo. Tuloy. nangyari dito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Nakita po ng 3rd Division, ng mga justices ng Sandigan Bayan 3rd Division na hindi sapat ang ebidensya laban kay Revilla para hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya pinayagan siyang magpiyansa. Sa mga oras na po na ito, maliwanag. Sabi niya, hindi malakas ang ebidensya kay Ramon Revilla. Kaya siya pinayagang mag-bail.
Kung hindi malakas ang ebidensya, bakit nyo pa pinaaresto? Kawawa naman si Panday. Nakulong na ang ebidensya pala ay mahina. Hindi nyo pa dinismiss. Oo. Alam nyo, no? Meron nung isang kaso, pero matagal na to. Yun hong Dennis Roldan, yung artista na Dennis Roldan, Michelle Gumabaw yata yun, oo. Nakapag-bail ho yun. Yun hong, kidnap for ransom ho yun eh. Tanda-tanda ko yun eh. Kasi, rin yun, sensational case din eh, oo. Pero, yun nga, na-frustrate yung mga in-check, kagaya nila Teresita ang C. Kung bakit pinayagan ng korte na makapag-bail si Dennis Roldan. Oo. Eh, wala naman sila nagawa. Ang binail ni Dennis Roldan doon, $250,000. Nung araw pa yun. Oo. Di tuloy ang kaso kasi nakalaya lang siya. Kasi nga may bail. Pero no bail yun eh. Kaya lang, nagkaroon ng petition for bail. Parang ganito rin. Nakalaya si Dennis Roldan. Nagpastor pa nga eh. Nagpastor, oo. Tapos tumagal ng tumagal. Yun yung batang kinidnap at pinatutubos. Bata pa ho yun. Nung natapos ang hearing ng kaso, napatunayan na si Dennis Roldan guilty beyond reasonable doubt. Kaya ho siya ay nabigyan ng kaparusahang reclusion perpetua. Hanggang ngayon yung yata nakakulong pa yun eh. Pero yun hong kinidnap na bata, nung nasintensya si Dennis Roldan, binatilyo na. Yun lang ang nalalaman kong nakapag-file ng nakalabas through petition for bail na nasintensyahan. Kasi karamihan, kasi maliwanag naman mga boss, di ba? Kaya ka pinapayagan ng korte para ikaw makapagpiyansa maski na non-bailable yung kaso mo dahil napatunayan ninyo na the evidence of guilt is weak. Ano pa? Pero sana, hindi natin, bahala na, di ba? Pakinggan mo natin. Nandiyan na po siya sa loob ng courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division. Dumating po siya, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Kasama niya po ang kanyang may bahay na si Congressman Lani Mercado, dati rin pong artista katulad niya. At ganun din po, nakita natin sa loob yung ilang mga kaanak ni former Senator Revilla. And nakita rin po natin ang kanyang abogado. Wait! Ang istorya ho nito, kaya ho ito na-aresto eh. Ang nagturo ho dito, ang nagdiin dito, si Bernardo ba yun? Oo, yung Bernardo na sabi na siya mismo ang nagdala ng pera sa bahay ni Revilla sa Cavite. Yun nga, yung 92.8 million na sinasabi. Pero 2 beses yata dinala yun eh. Isa sa bahay niya, saka isa doon sa, ewan ko sa lugar. Oo. Sino ba yung Yusek Bernardo na yan, ng DPWH na yan? No? Yan ho yata yung talagang parang naging state witness na yata dahil handang magsoli yan ng 1 bilyon sa mga ninakaw niya. Yun ang istorya niya na. Di atibay sana ng testigo, di ba? Pero masama na ito. Yun yung nagdesisyon dyan. Tatlo pala yan, ng Sandigan Bayan ng mga justices na yan eh. 2 yung nagdesisyon na mag-grant yung bail niya, pero yung isa hindi. Yan ang story niyang Rappler na yan ha. Pero yung ibang mga kasamahan niya, lahat ho yun, hindi ho na-denied yata yung kanilang bail petition. Maliban na kay Panday. Siya lang ang na-grant. Pero hindi pa unanimous ha. Hindi pa unanimous.
Niyaga na siya mag-bail dito sa malversation sa oras na ma-process niya ang kanyang piyansa po dito sa 3rd Division ay makawawala na po siya at palalabasin na siya ng korte pansamantala. Again, I clarify lang po, ang sistema po dito sa piyansa na to ay pansamantala lang po itong kalayaan niya at hindi ibig sabihin nito na absuelto na siya sa kanyang kaso dahil ang piyansa po ay pansamantalang kalayaan. In English, provisional liberty, but it doesn't mean na absuelto na siya. In fact, Yun nga, ang problema nga niyan, nagdesisyon ng na the evidence of guilt is weak. O, paano, susunod na yan, baka nga palayain na yan. Tuloy. Pansamantala siyang makalaya, kasama niya na yung pamilya niya, pero kailangan niya pa rin umattend ng mga hearings para po dito sa kaso niyang malversation and graft. May mga konting movements lang dito sa Sandigan Bayan. Kanina kasi sinabi sa atin na baka magpa-interview, baka magbigay ng panayam itong kampo ni former Senator Revilla. Kanina pagdating niya, trinay natin siyang kausapin, hinga ng panayam, hinga ng panig, pero hindi siya sumagot. Ganoon din ang kanyang may bahay. Sa mga oras na ito, kasalukuyan siyang nakaupo doon sa loob ng courtroom. Nasa bandang unahan siya. Nasa likod niya yung kanyang asawa na si Lani Mercado. Tapos sa likod niya yung mga escort nila na mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Kung ito pong si Revilla ay pinayagan makapagpiyansa para sa kanyang malversation case, hindi po pinayagan magpiyansa yung mga kasama niya mga akusado dito sa pangunayan ng mga engineers wala sa Department of Oo. Yun ang mga engineers na yan Yun ho ang mga kasama niya. Bakit yun hindi pinayagan magpiyansa? Oh. Diba? Gulo batas, no? Public Works and Highways 1st District Engineering Office. Kasama po dyan sila Bryce Hernandez, sila JP Mendoza, sila RJ Domasig. Ang naging explanation ng korte dyan ay kung kay Revilla ay mahina ang ebidensya, doon sa ibang mga akusadong kasama niya ay malakas. Ang sistema kasi dito, nakita na may skema o may scheme para kumuha ng pera doon sa proyekto ng sa Pandibulacan na proyekto ng DPWH. Ngayon, ang siste ay hindi doon nakita na directly linked doon si Revilla. Pero alam niyo po, hindi unanimous ang naging desisyon ng 3rd Division. In fact, lahat yung unanimous yung tatlong justices, si Justice Miranda, si Justice Moreno, lahat sila, yung tatlo, ay unanimous sila sa pag-deny ng bail doon sa mga DPWH of Unanimous sila. Doon sa pag-deny doon sa mga kasama ni Bong Revilla sa kaso na yan. Unanimous. Pero kay Revilla, hindi. pero hindi sila unanimous pagdating kay Revilla. Sa tatlong justices, tanging si Justice Carl Miranda lang, Associate Justice at Chairperson ng 3rd Division, ang bumoto na huwag bigyan ng piyansa itong si Revilla. Kung yung dalawa naniniwala na hindi malakas na ebidensya laban kay Revilla, na outvote itong si Miranda, pero kay Miranda, naniniwala siya na dapat tingnan daw kung paano nag-work itong eskema sa loob ng DPW. Yun ang magulo Tatatlo lang sila Tatatlo lang sila. Puro sila justices Bakit? Iba ba yung librong binasa ng dalawa? Pero doon sa mga kasama ni Revilla, kila Bryce Hernandez, whatever, lahat sila, unanimous sila na hindi nila ginrant yung bail petition noon. Na-deny. Pero kay Panday, dalawa yung kumampi kay Panday, yung isa lang hindi. Kaya natalo yung isa. Siyempre, nanalo yung dalawa nagkasama Anak ng pating na yan, Pero doon sa yung tatlo, unanimous sila na hindi nila ginrant dininay nila yung sa mga kila Bryce Hernandez, dininay nila yun. Unanimous sila. Dito, dalawa lang pumani na mag-grant yung bail ni Panday, Ano na? Di ba? Ang pating, sakit sa tuktok. Yun na nga, ang nagturo dito yung Bernardo Sinabi ni Bernardo, kumpare pa raw yata niya to si Panday, oo.
kumpare ko pa siya, pero talagang ano, talagang diniin siya ni Bernardo, na dinala niya ni Bernardo mismo yung pera sa bahay niya. Oh. Okay? Losartan pa mo. Punta tayo ulit dito kay Sarah, ha? Mukhang inuutusan niya yung ano ICC na palayain niya yung tatay ko, matanda na yan, ha? O, ito pa yan. Tibay nito. With the case, how it's going? Is it going further? Do you have any updates? Well, we only have what is released in the ICC publications, and the trial will be set November, and that is this is too far along for us. We wanted an earlier trial date since he's been here 1 year and 4 months and nothing has happened, and there's no talk about his release pending the trial as well. We see some changes happening at the ICC with the chief prosecutor. Iinip na si Sarah. Padelay kayo ng padelay. Oh. Paatin mo na si tatay mo. Tuloy. Alam niyo mga friend, no? Para sa akin, parang binababoy na ito yung ICC. Mantagay mo, sabihin niya na tuta ni Bongbong at saka ni Trillanes yung ICC. Tapos, na nababayaran ng ICC. Ganun naman pagsasabi niya sa ICC. Oh? Baka mamaya sana hindi, pero baka mamaya kasuhan to ng ICC na kung ano-ano sinasabi mo dyan sa korte na yan, nirirespeto yung korte na yan ng ilang bansa. Oh, yan nga ang court of last resort. Oh, di ba? Do you expect that maybe there can be some positive outcomes? Maybe there will be some speed in the case, in the process, or what are your expectations now? Well, we hope that they will always be for the accused, since there is a presumption of innocence. We hope na papanig siya sa accused kasi may presumption of innocence daw. Ang gusto niya mangyari, panigan nitong ICC, yung tatay niya. Tindi ito. Always for an accused, and they will speed up the trial. But we really do not know with the ICC. We only know that there's only one case that they're considering and then under trial, and that is the case of President Duterte. Oo. Nang huhula na naman siya. Alam daw niya, wala na ibang kaso dyan sa kundi kaso ng tatay niya. Ang huhula to. But, we can only request and plead with them to speed up the trial because he is already 81 years old and he cannot afford to stay in detention for 3, 4, 5 years more. Tumuntakin mo, no? Bilisan niyo raw ICC. Hindi raw siya pwede magtagal dyan ng 3 to 5 years more. Hindi matanda na rin tatay niya. Parang umaasa siya na i-acquit na talaga ng ICC yung tatay niya, di ba? Sara, hindi jaywalking yung kaso ng tatay mo. Crimes against humanity yan. Ano ka ba? Ano na to? Tuloy. 18 months it has been passed since President Duterte was brought here. And still no outcome. Yes. How does it make you feel? We are angry. The moment that he was taken was ICC, galit na yung presidente ng impyerno. Nagagalit na. Wala to. Tuloy. kidnapped from the Philippines, and we are still angry now. But we try to. May pwedeng ma-issuean to ng warrant of arrest kasi tinuturo ito nila sa Cañas na ito ang reyna ng tukhang Oo. Ewan ko paano kaya yun biglang may warrant of arrest pala to. Kasi tinuturo siya nila sa Cañas Oo. May posibilidad to Oo. Tapos ginaganyan may ICC.
Eh kung palalayain tatay mo, di parang sinabi mo, Sara, na i-absuelto na si Bato sa Bongo, tsaka baliwalain na lahat yung mga pinagpapatay ng panahon ng tatay mo, ganon? Ikaw talaga, Sara, oo. Support the process since he is already under the ICC jurisdiction. We try to support it, but of course, as a daughter, as Filipinos, we have feelings about how objective the ICC and officials, people inside the ICC is about the case. And of course, we feel that there was really an injustice with how he was taken from our country. Has a daughter. Alam niya injustice, ano mga boss? E, paano yung mga pagpapatay ng panahon ng tatay mo? Anong tawag mo ron? Ha? Crimes against humanity yun. Tsaka yung tatay mo naman, inamin na nga niya lahat yan eh. Wala naman siya tinanggi dyan. Ay, nako, Sara. Ano kaya itong ano to, no? Sir, is there any worries you have while if it gets prolonged and dragged on for more longer time? Of course, yes. There is always the possibility that he will pass inside the prison, and that is something that I already discussed with President Duterte. That is why he gave his instructions in case he dies in prison. But of course, as a Filipino, as a daughter, we want him to die in Philippine soil. Anything you would like? Oh, may posibilidad daw na mamatay tatay niya sa prison, pero as a Pilipino araw, gusto niya raw mamatay yung tatay niya sa Philippine soil. Eh wala nga makapagsampa ng kaso dito sa Philippine soil dyan sa tatay mo. Sarap. Ikaw nga eh. Sa dakatakot-takot na yung ano sa'yo, ewan ko, Pilipinas, ano na to? His Excellency. Ha? To add up on any message you have. Free him now. Yun. Free Duterte now. Bring him home. Oo, kita mo? Yung message, ayan. Free Duterte now. Bring him home. Hutoy. Tibay mo, Sayad. Ay, Sara. Grabe, no, mga boss. Parang inuutusan niya yung ICC na, Free Duterte now. Bring him home. Ano yan? Takutan? Ay, abo. Mag-collab na tayo, mga friend. Any message to the ICC? Sabi nung nagtatanong sa kanya, Free Duterte now. Bring him home. Wala to. Siyempre, mga pinagsasabi nito, naririnig, nandiyan pa siya sa dahig. Tapang talaga nito. Bilib ako rito. Alam niyo mga friend, hindi ho ito basta-basta tao. Sayang. Si General Reyes, ano lang ang problema nun, ha? Pero nagpakamatay. Dahil sa kahihiyan. Ito, wala talaga to. Hindi marunong mahiya to. Sa totoo lang. Tibay. Bagay, parang si Cayetano rin siguro to. Ha? Kalat ni Baya, shout out. Ha? Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend, Kalat ni Baya. Rolando Edralin, shout out. Mga Duterte, DDS Group of Crooks, malabo nang gumawa. Gumawa pa ng mabuti mga yan, kaya manggugulo na lang mga yan. At sa Digunggong Duterte, doon na rin mabubulok sa ICC. At malapit na, sumunod si Bato at Bonggago magpasko. At kasabay din ng pag-convict kay Sara Sayad. At makukulong din yan si Sara, si Pulong bago mag-eleksyon 2028 sa mga kasong plunder. Sana magkatotoo yung sinasabi mo, Rolando Edralin, ha? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, buti, hindi si Pusit inuhuli sa dahig. Yun nga, tama ka, Erlinda Aquino. Dapat huliin yan doon kasi binababoy niya yung dahig eh. Kung ano-ano sinasabi niya doon sa
International Criminal Court. Ibig mo sabihin, International Criminal Court. Sabihin mo, tuta yung ano doon. Tuta ng ano, puta. Matibay talaga to si Sayad, no? Erlinda. Sa harap ng ICC pa naninira. Baka akala niya, nasa Pilipinas pa rin siya. Yun nga. Tibay. At inuutusan pa ICC na, Free Duterte now. Bring him home. Matibay talaga to, puta. Ha? 3JC ako ulit, oh. Natatakot ang mga autoridad hulihin si Sara. Baka sapakin sila o kaya batuhin ng laptop. Tawa-tawa to. Tapos yung mga DDS kuyugin ang autoridad at sabihin pangit sila. Marianeri Lukban, shout out. Baka po nag-away sila ng tatay digong niya. Baka po nag-advise tatay niya na huminto na siya. Siyempre po, baka naisip ng tatay niya mga pagkakamali na nagawa niya. Kaso ayaw pumayag si Inday, kaya nagwala na. Pwede yan, Maria. Ha? Tsaka naghahanap siya ng kampay niya rito. Kasi naiipit na siya David Ali Mendoza. Siguro iniisip niya, pag naiuwi ko yung tatay ko, baka magkaroon na talaga ng people power tree, mga ganun. Good evening po, Karox. Para nga pong sinasabi ni Sayad na ma-acquit yung inutil niyang ama. Kaya pinapabilis yung kaso para matapos na. Sa totoo lang, dyan sa dahig na mabubulok si Digonggong. Wala, gusto raw ni Sara na mamatay yung tatay niya sa Pilipinas. Maputa. Ba't di niya wala nagkaso dito Marianeri Lukban ulit. Siyempre, sir, pag nasa kulungan na, nakapag-isip-isip na ang mga nagawang kasalanan, observe ko lang po, baka nag-advise tatay digong niya na tumigil na siya. Kaso po, di niya matanggap kaya nagwawala na po. Kaya kung ano na nagsabi ni Inday. Totoo yan. 3J Shop ulit Si Gongdi, makakapag-isip-isip ha, ewan ko. Wala sa karakter ni Gongdi ang mag-isip-isip. Diba? Tsaka si Gongdi, tanggap niya na naman na sa kesa demonyo nga siya pupunta Marianeri Lukban ulit Sira ulo talaga ito si Robin. Alam mong nasa custody ng Senate, bakit papayagan mong isama mo si Bato, Sira nga ulo niya. 3J Shop ulit Tawa. Yan mo yan. Ikatwiran niya yan sa korte at mapagsabihan siya ng abogado na engot ka ba? Isinakay mo sa sasakyan mo, alam mong wanted at may arrest warrant. Kahit pa humingi ng tulong sa'yo, ang dapat mong sinabi, hindi pwede dahil mas delikadong magtago si Bato at baka madamay pa siya. Si Kimo mismong may sabing kaibigan niya si Bato, kaya chances talaga na tulungan niya ito para makaiskapo, hindi tatayo sa korte ang paandar niya. Iba korte sa atin Oo. Hari Dikila, shout out. Minamadali niya kasi ang totoo, mahina talaga siya at walang iba na magpapatigas ng tuhod niya at mga kapatid niya kundi si Gongdi. Puwera sa kapangyarihan o sa karisma, ang importante pera-pera at si Digong ang makapagpapagalaw ng transaksyon. Pwede. Marianeri ulit Hala, Sir Rox, bakit po red na yung box ng BIR? Di po kulay green. Yun nga Yan ang nakatape yan. At may pirma yan ng BIR at mga prosecutor. Yun nga, Maria, hindi ko pero anyway, tingnan natin. David Ali Mendoza ulit Puro fake news ang sinasabi ni Sayad. Paano na kung naging presidente yan ng Pilipinas? So, Diyos ko. Huwag naman po ipahintulot ng Diyos. Di natin alam kung totoo ang mga pinagsasabi niyan sa bayan. Lalo na kapag sona niya. Naging normal na ang pagsisinungaling sa mga yan. At parang sila lang ang may karapatan na sumama ang loob. Gayong napakarami nilang inabuso at ipinapatay na tao kung nasa kapangyarihan pa ang inutil niyang ama, di ba? Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. David Ali Mendoza ulit His Excellency pala. Palitan niyo na. Si John Wick Remulla.
wala naman talagang nagawa yan sa administrasyon mo, kundi magpapogi lang at may balak pa tumakbong presidente sa 2028. Si Sentry na ang ipalit mo para siguradong tumaas ang popularity at trust rating mo. Ewan ko. Ted, shout out Ted. Ano naman to? Kaya siguro minamadali ni Sara ang ICC sa kaso ni Digong para matapos agad ang lifetime imprisonment ng tatay niya. Pagkatapos hatulan. Paano kaya yun? Hindi na raw tatagal yung tatay niya ron, Ted eh. Ng 3 hanggang 5 taon. Kaya madaliin na raw. Puta, kala mo talaga, anak ng puta. Acquitted yung tatay niya, no? Gago. Librado Ludovico, blessed morning Karox and all warriors. Talagang matindi. Karox, ang sapak niya si Sayad. Dinala pa sa ICC ang katangahan. Pwe, saan kumukuha ng kapal ng muka mga Dutaing ito? Extraordinary kapal ng mukha ng mga yan. Ikaw naman. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Yani Robles, shout out. Ginagawa niyang tanga mga tao sa mga nadaling maniwala, bilib na bilib ka agad. O, yun nga. Ang daming tanga pala doon sa daig, no? Gals Windy Palelio, shout out. Tax at bank record na siguro yan, o, diba? David Alvin Mendoza ulit. Karox, sobrang lala na pala sira ng ulo ni Sayad. Biruin nyo. Sinabi pa na kung may mistress daw ang asawa niya, ay ipapapatay niya daw sa halagang 5,000. Baliw! Talagang wala na sa katinuan ng isip nitong si Inday Sayad. Sobrang desperado na silang magkakapatid sa pagkakakulong ng inutil nilang ama. Kaya puro gurgura na lang ang laging bukang bibig. Ika nila siguro ang laki ng nababawas sa kayamanan na kulimbat nila sa kaban ng bayan at di pa sila makapwesto, kaya sigurado na kapag nakaupo si Sayad at walang aatupagi niyang pamilya ng yan, kundi saidin ang pondo ng kaban ng bayan. Ayaw ko nang isipin yon, Karox. Nakakilabot ang mangyayari sa ating bayan at mamamayan. Totoo yan, David. Si 3J Shop na naman to sumagot na to. Sinabi ko na nga ba eh. Ayan, no? Puro nga sila kill. Yan ang goal ng mga Duterte. Parang masaya sila pag may tinitigok. Parang mga vampira mahilig sa dugo. Totoo yan. Sumagot si David ulit, oh. Matatapang lang naman sila. Meron silang mga bodyguard. Alisin mo yan. At tignan natin kung gano'n pa din sila katapang. Totoo yan. Kaya nga to si His Excellency, ewan ko ba, ba't pumapayag ka pa rin hanggang ngayon? Meron siya sariling private army niya. Ang tangin mo, 400 ang bodyguard niyan. Anak ng putang ina, bakit? Pinasweldo ng gobyerno? Ay, His Excellency. Ay! David Alvin Mendoza ulit to. Karox, konting trivia lang po. Ito palang ama ni Kong Sel Diokno, na si Jose Diokno, ay naging Justice Secretary noong kapanahunan ni President Gustavo Macapagal. Yun nga, ay nakapasa sa bar exam kahit na di siya nakatapos ng kursong abugasya at top-notcher pa siya. Noon daw po pala kasi ay pwede ka nang maging abogado basta maipasa mo ang bar exam. May pinagmanahan naman po pala si Kong Chel Diokno at hindi din matatawaran ang karunungan. Oy, sus! Niwala nga sa kalingkingan ng mga Diokno itong magkapatid na Kawatano. Nakala mo ay kung sinong marurunong sa batas. Kaya ngayon, ayan, at namimiligro ng makulong si Alan Bitter at madisbar naman si Ate Pia. Kumusta na kay Jan Karox? Kumusta ka na? Ayon kay 3J si Hope. 3J si Hope ulit to. O ano si Rox? Bakit naman nagpapaawa ito si Pia? Kamusta ka na? Lambingan lang daw nila ni Lacson at Alan Bitter Cayetano ang issue na sinampa sa ombudsman. Bakit daw sinampa pa sa ombudsman? Bakit na lang daw di pag-usapan? Ang bait ata ni Tita Pia, kamusta ka na? Ayaw ni Lacson ng lambingan with Alan Bitter kasi mukha siyang mabaho sa itsura niya.
bakit naman lalambingin ni Alan si Lacson? Di niya type si Lacson, di niya type si Alan, ha? Pastor Yulagon, my friend, shout out, ha? Jojo, shout out, tol. Good AM, tol. At subscriber. BBM, pinayagan ng buksan lahat ang financial record ni Sara at asawa. In short, tapos na ang boxing. Hindi yan. Reseo Kiko, shout out. Father like daughter, pareho silang mga mag-ama, ayaw dumalo sa hearing ng mga kaso nila. Wala naman silang ano dun eh. Bahala yung kanilang mga magagaling na abogado. Chupista Bunao. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Aba, syempre po naman, napakaganda ni Attorney Claire. Ngayon nga po may edad na po, mukhang nasa line of 30 pa lang. Yun nga, Attorney Claire, anong gamit mo po para magmukhang impacta? Napakagandang, pwede po bang bahaginan mo po ako? Wala si Tia Deli. Shout out, friend Shelby Sapeda. Christiansen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo. Busy si Tia Deli, mga friend. Busy siguro yun. No? Erlinda Mendoza, shout out. Maniwala kayong bangag niyan. Si Sara malalayan. Malala na talaga, sabog na sabog, itsura eh. Ha? PJ Show po. Xerox, anong nangyari sa Senado? Nakita ko lang sa YT pero di malinaw. Si Kimo at Robin Hood. Anong ganap? Ako dyan sa mga yan, hindi ko naiintindihan. Marilo Pabianak, shout out. Good noon po tayo sa mga ka-warriors. Tila nawiwindang na si Sara, sabay-sabay kasi mga ganap sa family niya. Di na din mapigilan yung pagbulatlat sa income tax return nilang mag-asawa plus bank record. Then by November, starts na ang trial ng ama niya. Kaya marahil kung ano-ano lang sinasabi niya. Wala na, natagal na may tililing. Tsaka matagal, sa pakibo ba sheriff kung di abnormal ka, di ba? Oo. Talagang pag diniinan to ni His Excellency, ubos to. Dapat na nire-raid na yung mga bahay nito, pati mga baril nito, pinapasurrender na. Dapat inaalis na ng police power tong si Basti nito eh. O di ba? Wala eh. Excellency, Reynaldo Gonzales, tanggap naman din at Sara na makulong sa mga kasalanan Digong. Sara, bakit kumuha at nagbayad pa sila ng abogado gaya Kupalman? Kuyain ko man ng malabasahan sa tapat ng ICC. Yari na. Malamang pati ikaw, Sara, isunod na ng ICC. Yun! Pares tayo ng isip, Reynaldo, no? Pan Peter, shoutout. Sayad nga ni. Shirley Jaser, shoutout. Grabe, Karox. Wala na sarili babae na yan. Malamang madala din siya dyan sa Netherlands sa daig. Mas matindi mga sinabi niya tungkol sa mga mistress. Hinalimbawa niya kung may mistress daw yung asawa niya, pwede daw magbayad ng killer na 5,000. 5K lang. Diyan sa atin, Karox, utak killer talaga. Diyos ko po, pag yan ang naging presidente sa Pilipinas, kawawa ang mamayang Pilipino. Matinding talagang vice president. Ganyan, lumalabas sa bibig. Kabahan na tayong lahat. Kay His Excellency ang bola, huwag kang mag-alala, Shirley Jaser. Hanggang nakakatawa si Atty. Claire Castro, maginhawa ang ating pakiramdam. Eddie Luna, shout out ha. Karox, magandang araw sa iyo dyan. Mukhang may dayaan naman sa box ng BIR. Tama ka. At yun din napon ako nung approve na BBBM ang pagbukas ng BIR box. Kaya lang, kaduda-duda, dati green ang box. Bakit ngayon kulay pula na? Tapos, ang green box naka-tape at sealed. May mga pirma pa.
Bakit ngayon? Pula. Pula na. Sana liwanagin din nila. Asan ang green box? Yun nga eh. Di Luna ulit. Karoks, sana ang ginagawa ng gobyerno habang hindi pa tapos ang kaso ni Sayad, sana na-freeze muna ang mga bank accounts ni Sayad. Kaya malayang nakakapag mayabag si Sayad, walang ubos ang pera sa dami ng ninakaw nilang pera ng mga Pilipino. Kita mo, kung magtalumpati sa abroad, napakalinis niya. At siya ang magaling. Putang ina ng babae. Wala na kahihiyan, ang kapal talaga ng pagmumuka. Wala. Salamat, Karoks. Wala na din akong mababasa. Wala pa din akong mabasa sa messenger na send mo. Ay! Message mo ako doon sa Eddie Luna. Doon sa GCash number ko. Yun ang number ko sa cellphone. Oo, message mo ako doon. Oo. Yun na lang, no? Yung, alam mo naman yung GCash number ko, di ba? Oo. Pwede, o kaya ako tatawag sa'yo. I-message mo lang ako tatawag sa'yo. Oo. Yun, madali. Di ba? Tataka rin ako, ba't hindi mo mabasa yung ano ko eh. Yung reply ko sa'yo eh. O, yun na lang, no? I-text mo yung yung number ko, yung GCash number ko. Yan ang cellphone number ko mismo eh. Oo. Di Luna ulit, oh. Karoks, palagay mo hindi kaya napalitan na nila ang laman ng BIR box? Pag wala silang nakitang anomalya sa BIR box, tatawanan lang sila ni Sayad. Yan ang napapala ng puro bawal. Babawal nyo. Nalulusan tuloy kayo ng sindikato. Palibasa, bulok ang batas nyo. Salamat, Karoks. Yun nga. Di Luna ulit, oh. Karoks, natatawa ko kay Sayad. Hindi daw nila alam ang Pak Sulaika. Ginagawa nila yan. Ginagawa nila yun. Ikaw, Sayad, ha? Yung buriki, hindi mo din alam. Ano na lang ang alam mo? 100 billion para maging matalino. Matalino ka. At marami kang maayos sa bansang Pilipinas. Yun nga, kung binigyan na kasi ito ng 100 billion, di ba? Mission accomplished, mga boss. Shout out. Dolor Garcia. Prenami Bingson. Emans Calona, shout out. Hanggang bukas pa muli, mga friend. God bless. Maganda yung topic natin, ha, di ba? Good night.